So, hello, I am Markian Plata, and I'm from the Group 6 of CPE 1107. First, here in our output, we have sign up, login, admin, and exit. First is sign up. You will choose letter A. Then, yeah, it will direct you to create a username. So, enter username. So, for example, tapos, you will confirm your username. Then yan, account verified. Gagawa ka na ng password. For example, yan, password. Tapos, confirm mo lang ulit. Then, yan, account created successful. Tapos, yung login, letter B. Tapos, yan, enter your username. Tapos, yung password. Yan. Ayan. So, still under admin panel, we still have three options left, which is D, E, and F. D is for viewing stocks. So, when we enter the option D, obviously, magdi-display yung available na stocks na meron yung ating shop. Then, magpuproceed siya sa pag-print ng menu for admin panel kasi tapos nang mag-process yung option natin for viewing stocks. Now, for option E, which is for adding stocks, so when we enter E, the system will ask us first ano bang product yung gusto nating dagdagan. And then, pag meron tayong mga invalid na input, magpiprint yung ating error message and magpaproceed sa system sa pag-a-ask sa atin kung ano nga ba ulit yung product na gusto natin dagdagan. And then, after that, ayan, right here, tatanungin naman tayo ng system anong size yung idadagdag natin sa napili nating product, which is print t-shirt. So, let's say 1, which is extra small. Tatanungin naman tayo ng system ilan ang gusto natin idagdag. And then, after that, when we enter the quantity that we want to add, mag-display na yung stocks added successfully, and then proceed sa menu ng ating admin panel kasi tapos na yung pagpaprocess ng function ng ating option E, which is for adding stocks. And paano natin malalaman kung nag-add talaga yung stocks? We simply enter the option B for viewing stocks. So as you can see, yung plain t-shirt dito na extra small, na merong 20, available stocks is naging 21, which means na nag-add yung ilan natin kanina. And then, proceed ulit siya sa ating menu for admin panel. Then, after that, lastly, we have the option F or back to menu para sa susunod na diagram ng ating system. And then, there we have it. Admin, letter C. And bago natin ma-access yung ating admin menu, yung admin panel natin is we have to log in first. So, lagay natin, dito kasi is may mga default na account yung mga admin. So, kailangan yung ilagay natin dito is yung mismo account ng admin. So, letter C. And lagyan na natin yung mismo account ng admin. So yan, ma-access mo na yung admin menu or yung admin panel natin. And sige, try naman natin i-try natin yung iba't ibang mga features na nagagawa na or kayang gawin ng isang admin. So first one is view prices. So pag pinipit mo yung view prices, syempre madi-display dyan yung item and kung ano yung mga price na to. And try naman natin tong edit price. So enter product key is may mili lang kayo dito sa apat. Kapag naglagay kayo dyan, kunyari ng UNIF, yan, magkakaroon ng error kasi wala naman siya sa pamimilian eh. Yan, kasi paano mo siya may edit kung wala naman siya dun sa pamimilian. So, halagay, product not found, and babalik siya sa error. So, try ulit natin. Edit prices. Try natin PE. So, yan, enter new price. So, kailangan dito is, kailangan ay number, or kailangan whole number ang ilagay natin, or input natin kasi lahat ng mga price natin dito is whole number or integer sila lahat. So, kailangan integer din yung ilagay natin. Kapag nakalagay tayo dyan ng float, for example, 400.5, yan, and magkakaroon ng error, invalid price must be a number. So, kailangan integer din or whole number ang ilagay natin. So, sige, try ulit natin. Edit price, org naman, try natin org. New price is 400. So, yan, price updated successfully. Kapag binview natin ulit yung mga prices, yan, mag-update na siya dyan or nakalagay na dyan yung in-update natin na price. And dito naman tayo kay add admin. So, yung admin username dito is mag-add na tayo ng admin account. So, lagay tayo and then 1, 2, 3. So, yan, admin added successfully. Parang explanation of so, dito po sa if OS path exists stocks.json ay sinecheck niyo po if may exist na file na stocks.json. So, if meron po, ay i-open niyo po yan, tapos i-read niyo po, tapos i-convert niyo po siya sa Python dictionary naman po ng stocks.json. Pero kung wala naman po ay magbibigay po siya ng default na stocks, which is ito po. So, pag may default stocks na po, i-open niyo po ulit yung stocks.json, tapos i-write po itong default stocks na to. So, ito pang indentation po is para po sa maganda lang po yung pagkakalagay niyo. Tapos po, dito naman po sa def save stocks is pag mag-update po ng stocks. Bale, same lang din po siya dito.
So kung ano po yung i-update po ni user, any admin, or i-purchase ni user, i-open niyo po si stocks.json, tapos i-update niyo po yung admin. Okay, so here po, explain ko po ang JSON po. So, ang ginawa ko po dito na JSON ay yung sa user po tsaka sa admin. So, dito po muna tayo sa users. So, here po, ito po ang default syntax po ng sa users. Ito po, def save accounts. Ito po, i-check po muna ni system kung ang path po ba ni users na JSON ay nag-exist, and kapag po nag-exist siya po ay iloload niya lang po yung existing loads. So, ito po, halimbawa po ito po ang existing loads ng aming users na JSON. So, kapag naman po wala pa po ang path na yun, hindi pa po siya nag-exist. So, ito po ang kanyang default stocks or default load, empty bracket po. So, ito po ay, nung hindi pa po nakapag-create, ay ganyan lang po siya. Yan po. And, nung nakapag-create po ay, ito po, nag-load na po siya. And ito po ay na-access through, ito pong save accounts. Ito po. So, yan po ay makikita po natin dito sa left sign up. Ito po, save accounts, yung new username po, tsaka yung password. Then, dito naman po tayo sa users admins. Ito po. So, ito po user admins naman po ay, ganun din lang po siya sa JSON users po. Ito pong JSON's admins. So, ito po siya. So, again po, ito po ang default po niya na account. Ito pong admin, username, tapos ang password admin 123. Ito po ay kapag po hindi pa po nag-exist ang admins.json. And kapag naman po nag-exist na po siya, so ito po, open lang po niya, i-read lang po ang admin.json, tapos i-rename po or i-load lang po niya yung existing loads. So, yun po ang nangyayari dito po sa JSON file. So, ang stocks po ay i-discuss na po ata ni Tyron. So, yun po.